Naku nga, eto ang China mga bossing, alam niyo naman po, 'di ba umaalma ang China? Bakit po? Nag-ugat po ito mga kababayan ng muling pag-alma ng China dahil po doon sa paglagda ng ating Pangulo doon sa pinaka-latest na mapa natin. Ito po ay nagpapakita, no? At humuhudyat doon sa ating mga kababayan, pati na po sa labas at hindi nating kababayan na ito ang aming soberanya. Ito ang aming teritoryo. Ang China hindi po pumapayag mga bossing. Pumapalag daw po. Ang Pangulo naman natin mga kababayan, ready. Alam po niya ang estilo ng China no? Ready. Hindi na nagulat. Kumbaga, alam ko nang mangyayari yan China pa. 'Di ba? Pa-victim naman lagi yan. Ito ang ating Pangulo mga kababayan. Dapat ganito yung mga Pangulo natin Ano? Hindi kagaya nung isa. Urong sulong. Sepulturera. Ano ka, si Sara Duterte ka ba? Silent viewer here. Boss Mark. Sepulturera. Alam ko kasing Sepulturera si Inday Sara Duterte. Humuhukay ng bangkay yun. Eto na po mga kababayan. Natin ang latest mula sa Malacanang. Anong schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Martes? Miss Let Narciso, please come in. Miss Let. Inasahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aangal ang China sa mga bagong batas ng Pilipinas tungkol sa maritime zones at archipelagic sea lanes at pahayag. Wait lang, putulin ko pag ang dating Pangulong Duterte ang inangalan, no? Ang inangalan ng China, malamang ho yan, mga kababayan, nangangatog. Sige, hindi na namin gagawin yan. Naku, ayoko na, no? Babawiin ko na yung pirma ko. Baka nanginginig pa ho, mga kababayan, no? Alam naman po natin ang naging estilo ng dating Pangulong Duterte. Naging sunod-sunuran ho sa China. Mga bossing. Nako, sabi ni Jeremy Claveria, shout out po Sir Mark Ramos, Peña Francia, Kupang, Antipolo Rizal, Arnold Claveria. Taga dyan yung misis ko baka kilala mo yung misis ko. Si Maylin Elioren. Di ba? Ayan mga bossing. Pag si Digong yung ganyan, inangalan ng China, malamang sa alamang ho, mga kababayan, nanginginig pa. Naku, okay na, sige na, hindi na. Ayoko na. Hindi na ako pipirma dyan sa bagong mapa na yan. Ganyan. No? Makarinig lang ho ng konting, papalag ka ba? Pain namin ng Pilipinas. Wala na po. Umurong na po si dating Pangulong Duterte. Yun nga lang na meron na siyang hawak. May pambala na siya dahil nga po napanalo natin yung UNCLOS Wala pa din ho, mga bossing. No? Baka talagang pro-China lang po talaga sila. No? Talagang nakikinabang sa China. Di ba? Ganun lang naman yun. It's either takot o nakikinabang sa China, mga bossing. Ito ng Pangulo kasunod ng babala ng China na ang dalawang batas ay maaaring magpalala ng tensyon sa karagatan. Pero naninigan si Pangulong Marcos na kailangang patuloy na protektahan ang soberenya at sovereign rights ng bansa. Mahalagaan niya ang dalawang batas dahil ito ang tumutukoy sa boundaries o teritoryong nasasakupan ng Pilipinas. Alam niyo po mga kababayan, yung ginawa po ng ating Pangulo, legal naman po sa lahat ng parte. No? Tapos ano ang gagawin niyang mga yan? Noong mga DDS, sasabihin, naku, isinusuong kayo sa digmaan ng ating Pangulo. Ipambala yung mga sumusuporta kay Bongbong Marcos. Ipambala sa kanyon. Ganyan ang sasabihin po nila. Yung mga international nga po, mga kababayan, na mga grupo, di ba, Aichang? Yung mga international na mga grupo, sumusuporta sa ating Pangulo. Tama yung ginagawa ng Pangulo nyo, ipaglaban yung karapatan sa West Philippine Sea. Kaso ho, mga bossing, ayaw yata nung kabilang kampo yun. No? Na hanggang ngayon po, mga kababayan, ni isang sagot o ni isang, kumbaga, ano masasabi mo dito sa West Philippine Sea, BP Sara? Wala pong masagot ang ating Vice Presidente. Yung tipo ho bang mapangiti lang tayong mamamayang Pilipino dahil nasabi ni BP Sara, nako, sumusuporta ako, siyempre, sa tropa ng Pilipinas. Ganun. Wala ho, mga kababayan. Sinigundahan pa po ito,
ni Pulong Duterte. Hindi naman trabaho ng Vice Presidente yung magsalita tungkol sa West Philippine Sea. Tayo naman po mga kababayan, simple lang po. 'Di ba? Ang gusto lang natin, magkaroon ka ng boses, ano yung sa palagay mo na dapat. Oh. Ano yung maitutulong mo bilang Pilipino? Ganun lang naman po 'yun, mga kababayan. Kaya ngayon, eto, nag-iisa ang ating Pangulo. Actually, hindi naman nag-iisa. Nandiyan ang Department of National Defense at yung mga kasama nilang nagtataguyod o nagtatanggol sa ating bansa. Pero doon sa Vice Presidente na sana ay aasahan yung tulong, suporta, wala. No talkies. No? Wala nga. Lahat ayaw na. Ayaw manumpa. No? Ayaw manumpa. Walang masabi sa West Philippines eh. Di ba? Sabi tuloy, hindi natin masisisi si Tina B na nandyan na. Hindi natin masisisi si Gregorio Cruz. Naisipin niya ang trabaho ng vice ay mangurakot. Bakit ho mga kababayan? Bukod sa no say, ang Vice Presidente sa West Philippine Sea, no say din doon sa mga dapat ipaliwanag sa confidential funds at doon sa mga budget. Paano mo sisisihin niyang si Gregorio Cruz? Wala naman talaga siyang naririnig kung saan napunta yung mga kaperahan. 'Di ba? Yung mga itinatanong ayaw sagutin. Ang tanging sagot lang pinupolitika sila. Yan talaga ang papasok sa isip ng mamamayang Pilipino. Ang Pangulo, patuloy ang paglaban, no? Patuloy ang paglaban sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, mga bossing. Ano ito si Pangulong Marcos? We have to protect our sovereign rights and our sovereignty. So it serves a purpose that we define closely what those boundaries are. And that's what we're doing. Wala. Ang Pangulo, iba si Pangulong Bongbong Marcos kesa doon sa dating kausap ng China. No? Hindi porket bago kang Pangulo. Ganito. Baka gusto mo magkagulo tayo. Hindi makukuha sa panduduro yan. Hindi makukuha sa paninindak yan. No? Kagaya ng style ng mga DDS. Matapang yan. Di ho ba, mga kababayan? At yan din po ang nagustuhan ng mga kakamping natin. No? Na mga kaibigan, mga kapatid dito. Ang paglaban, ang pagtatanggol ng ating Pangulo sa West Philippine Sea. Ika nga, ang mategi ng dahil sa bayan natin. Di ba? Sabi ni Learn and Today,